Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz. Thank you guys. Kabanata 541 hanggang 550. Ang dalawang magkapatid na lalaki ng higanteng angkan, nang makita nila sina Chenlei at Kung Xuan, nang walang sabi-sabi, itinapon nila ang kanilang mga kamao na parang bundok, at sila ay bumagsak ng diretsyo. Para sa dalawang giant brothers, wala silang alam na etikad. Ang alam lang nila maliban sa dalawa nilang kapatid, lahat ng nakakasalubong nila ay kaaway. Medyo puno. Ang pares ng higanteng magkapatid na ito ay isinilang sa isang liblib at walang nakatirang lugar. Hindi sila makakain ng sapat at walang sapat na damit. Kinailangan nilang makipaglaban sa mababangas na hayop araw-araw. Nagkataon, sila ay natuklasan ng isa pang Xuanming Supervisory Angel. Laking gulat niya sa langit, diretsyo niyang ibinalik ang dalawa. Dahil sa tabi ng Xuanming Guardian Angel, ang pares ng higanteng magkapatid na ito ay talagang puno ng pagkain at damit. Kaya naman, lubos nilang iginalang ang Xuanming Guardian Angel na ito at sinunod nila ito. At sa pagkakataong ito, hiniling ng Supervising Angel na si Xuanming ang dalawang kapatid na lumahok sa Fairy Seed Trial. Wala siyang ginawa para magpakilos. Gusto lang daw niyang makakain at makapagsuot araw-araw sa hinaharap, kaya dapat talunin niya ang lahat ng kalaban. Ang mga handle sa kamay ng lahat ay inagaw. Ang mga higanteng kapatid ay may simpleng pag-iisip at hindi nila naisip na may mali sa paggawa nito. Sa makatuwid, sa sandaling nakilala nila sina Chenlei at Kung Xuan, wala silang sinabi, ginawa lang nila. Nang makita ni Chenlei at Kung Xuan ang higanteng magkapatid, agad na umatras si Kung Xuan, at agad silang binati ni Chenlei. Ang paglilinang ni Kung Xuan ng 5 elemento ng banal na liwanag ay makatiis sa anumang pag-atake mula sa mga kayamanan, ngunit ito ay may kaunting epekto sa purong pisikal na lakas na ito. Ang dalawang kapatid ng higanteng lahi ay masasabing mortal niyang mga kaaway. Kaya, nang makita niya ang dalawang kapatid ng higanteng angkan, pinili ni Kung Xuan na umatras sa unang pagkakataon. Kasabay nito, mayroon siyang 5 kulay na banal na busog sa kanyang kamay, na may mga balahibo na parang mga palaso, na may 5 elemento ng liwanag na namumulaklak dito, at 5 elemento na umaagos na may isang palaso na pumutok sa isa sa mga higanti. Gayunpaman, direktang niyugyug siya ni Chenlei gamit ang kanyang makapangyarihang pisikal na katawan kahit na ang dalawang taong ito ay mga higanti na kilala sa kanilang pisikal na lakas, si Chenlei ay hindi natakot kahit kaunti. Boom! Tumalon si Chenlei, winalis ang kanyang mga binti na parang posting bakal, at malakas na winalis ang higanteng braso, na gumawa ng malakas na ingay. Naramdaman lang ni Chenlei na parang sinisipan niya ang isang piraso ng banal na bakal, at ang pisikal na katawan ng kalaban ay napakalakas, na parang gawa sa ginto at bakal. Gayunpaman, kahit na malakas ang kalaban, walang sinayang na lakas ang sipa ni Chenlei. Gamit ang paa na ito, mayroon siyang kabuoang 1,500 dragon at direktang sinipa ang behemoth ng higanteng angkan. Umatras siya ng 12 hakbang at hinampas ito, naging isang matayog na higanteng puno, na dumudurog sa higanteng puno. Ang higanteng ito ay sinipa ni Chenlei at napaatras ng 12 hakbang. May sakit sa braso niya, at galit na galit siya. Ang kanyang kamay ay biglang tumama sa kanyang dibdib, gumawa ng malakas na tunog na parang tambol, umaatungal, at nanginginig sa hangin ang mga dahon ay kumaluskos at nahulog. Pagkatapos nito, tumakbo ng ligaw ang higanteng karera at bumangga kay Chenlei. Ang higanteng lahi na ito ay sumugod, lubhang mabangis, ang lupa ay yumanig sa ilalim ng kanyang mga paa, isang malaking bakas ng paa na may isang hakbang, at may mga bitik sa paligid, ang hangin sa kanyang harapan ay durog, na nagpapadala ng mga siksik na tunog ng kaluskos. Sa pagharap sa napakalakas na pag-atake mula sa higanteng lahi na ito, lumubog si Chenlei sa kanyang baywang at kaagad, ang mga kalamnan sa kanyang buong katawan ay nanginig at nanginginig, ang bawat selula ng kalamnan ay nasasabik, at ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsimulang magtipon tulad ng tubig, at nagtipon-tipon. Umuungol, lumapit ang higanti kay Chenlei sa isang kisap mata. Pagkatapos ng dumadagandong na dagandong, ang maliit na kamao ng bundok ay bumasag patungo kay Chenlei. Sa harap ng kanyang kamao, maging ang hangin ay naging baluktot, at ang lupa ay nasa itaas sa ilalim ng presyon ng kamao, agad itong nahulog ng higit sa 10 metro,
na bumubuo ng isang napakalaki at malalim na marka ng kamao. Nasa gitna ng kamao na ito si Chen Lei. Sa sandaling ito, tumaas ang kanyang kamao at tumama sa langit, nabangga ng husto sa malaking kamao na nahulog mula sa himpapawid. Bagamat ang kamao ni Chen Lei at ang higanting kamay ay higit sa 100 beses na mas maliit, at tila hindi pareho ang bigat, ang malaking momentum na dala ng kamao ni Chen Lei ay mahirap balewalain. Sa itaas ng kanyang kamao, tila may mga kalawakan na nagsasalubong, may mga naglalakihang bituin na umiikot, ang kanyang paningin ay pambihira. Boom! Sa isang malakas na ingay, nagbanggaan si Chen Lei at ang higanting kamao ng higanti. Nabasag. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Chen Lei ay napunit sa isang iglap, at lumitaw ang isang serye ng mga bangin na kumakalat patungo sa malayo. At ang higanting ito ay nagpakawala ng isang kakilakilabot na dagandong, ang mga braso nito ay naging sobrang baluktot na mga anggulo, tila 12 o higit pang mga piraso ang naputol, at may mga puting tuod ng buto na nakikita sa labas, at ang dugo ay hindi tumigil. Tumutulo. Si Chen Lei ay bumangon sa himpapawid, tumalon sa taas na 100 metro sa isang iglap, at winalis ng isang paa ang ulo ng higanti. Boom! Ang kaliwang kamay ng higanti ay hindi nasaktan, nakatayo sa harap ng kanyang ulo, na hamarang sa marahas na sipa ni Chen Lei. Nabasag, buti na lang hindi nagparamdam ang higanti sa sipa ni Chen Lei kaya dir-diretso niyang inalis ang braso nito. Pagkatapos noon, si Chen Lei ay parang hangin, lumilipad sa isang malaking arko sa hangin ng walang anumang panlabas na puwersa, umiikot sa likod ng higanti, at damapo sa leeg nito. Boom! Tinapakan ni Chen Lei ang leeg ng higanti. Nabasag. Sa malutong na tunog, ang leeg ng higanti ay direktang binali ni Chen Lei. Sa sobrang lakas, bumagsak siya sa lupa at hindi na makabangon. Dumaan si Chen Lei na parang hangin, at kinuha ang wind chime mula sa pulso ng higanti. Ang sigla ng higanting ito ay napakalakas at matyaga, kahit nabali ang leeg nito, magdudulot lamang ito ng malubhang pinsala, at hindi ito papatayin. Sa oras na ito, isa pang higanti ang humahabol kay Kung Zuan, ngunit ang bilis ni Kung Zuan ay masyadong mabilis, nagiging 5 kulay na electric light, na patuloy na gumagalaw sa masukal na kagubatan, at ang higanting ito ay naglalaro sa pagitan ng mga palad. Ang higanti ay umuungal ng paulit-ulit, ngunit sa kasamaang palad, ni isang buhok ni Kung Zuan ay hindi niya nakuha. Gayunpaman, medyo walang magawa si Kung Zuan. Ang defensive power ng higanti ay napakalakas, at ang katawan nito ay kasing tigas ng bakal. Ang 5 elementong pana dito ay talagang mahirap tumagos sa balat ng higanti. Sa sandaling ito, ang tunog ng pagbagsak sa lupa ay nagulat sa higanti. Lumingon ang higanting ito at nakitang ibinagsak ni Chen Lei ang kanyang kapatid, biglang kumislap ng dugo ang kanyang mga mata, umungol siya at sumuko. Matapos patayin si Kung Zuan, para siyang hangin, at sumugod kay Chen Lei. Ang higanting ito, sa sandaling ito, ay naging tunay na marahas. Kaya lang walang kalamangan ang marahas na higanti sa harap ni Chen Lei. Hindi man lang ginamit ni Chen Lei ang kanyang sariling kayamanan, ngunit sa kapangyarihan ng laman, pinabagsak niya ang marahas na higanti. Ang dalawang higanting ito ay hindi masasabing mahina, ngunit sa harap ni Chen Lei, wala pa ring puwang para lumaban. Ipinapakita lamang nito na mas malakas si Chen Lei. Sa katunayan, sa panahong ito, ang lakas ni Chen Lei ay tumaas ng malaking margin. Napakabilis ng pag-unlad ni Chen Lei na kahit siya mismo ay minsan ay hindi makapaniwala. Kabanata 542. Ibinaba din ni Chen Lei ang wind chime mula sa kamay ng higanti at ibinigay ito kay Kung Zuan. Kahit na nahihiya si Kung Zuan, hindi siya tumanggi. Ngayon na sila ay isang grupo, ang mga samsam ay natural na mahahati ng pantay. Napag-usapan din ito dati. Pagkatapos noon, wala na sa dalawa ang dalawang higanting kapatid na nawala ng bisa sa labanan, at umalis ng ganito. Pagkaalis ni na Chen Lei at Kung Zuan, ilang mga disipulong Xuanming ang lumitaw sa tabi ng dalawang higanting magkapatid at dinala sila. Kahit na nabigo ang dalawang magkapatid na ito sa pagpili ng Immortal Miao, napakahusay pa rin nila. Kapag sila ay tumanda sa hinaharap, sila ay magiging isang napakahalagang puwersa sa Profound League.
Sa oras na ito, muling naghahanap sina Chenlei at Kung Zuan ng iba pang mga manlalaro ng Fairy Sid. Sa kasalukuyan, parehong may dalawang wind chime sa kanilang mga pulso sina Chenlei at Kung Zuan. Kapag kumilos sila, ang mga chimes ay nagiging mas malakas at mas malayo. Sa katunayan, sa bandang huli, kapag mas pinatunog ng hangin ang kampana sa kamay ng isang tao, mas nagiging halata at mapanganib ang layunin. Siyempre, ang layunin ng paggawa nito ay natural na piliin ang pinakamalakas na panla ng engkanto. Hindi makakatakas ang Fairy Sid lang na ito. Kasunod ng kampana, sa harap ni Chenlei at Kung Zuan, agad na lumitaw ang dalawang kaaway. Ang dalawang immortal na panla na ito ay may malalaking, nakakatakot na mga tato sa buong katawan. Ang hitsura ng tato na ito ay isang mabangis at mabagsik na Diyos. Ang dalawang Fairy Seedlings na ito ay dalawang barbarong disciples. Napakatalino din ng dalawang barbarian na disipulo. Wala silang sinabi nung nagpakita sila. Direkta nilang inalag ang malaking batong martilyo at binasag ito kina Chenlei at Kung Zuan. Ang malaking batong martilyo ay ginawa mula sa isang uri ng kakaibang bato. Ang pamamaraan ng pagpino ay napakasimple, halos pagbabarena lamang ng bato at pagdaragdag ng hawakan ng martilyo. Gayunpaman, kung ito ay isang bato o isang martilyo na hawakan, ang mga ito ay bihirang mahiwagang materyales, lalo na ang mga kakaibang bato, na napakabigat. Bumagsak ang ulo ng martilyo, sa sobrang lakas, tumama sa burol, at direktang hinawakan ito. Isang maliit na burol ang nawasak. Ang batong martilyo na may walang kap-oras na brutal na kapangyarihan, bumagsak ng malakas, at nabasag patungo kay Chenlei. Napakalaki ng kapangyarihang dala ng martilyo na ito. Hindi nang ahas si Chenlei na bumangga sa kanyang katawan. Ang gintong liwanag ay kumislap sa kanyang mga kamay, at hawak niya ang isang gintong mi sa kanyang mga kamay. Boom! Ang gintong liwanag na cudgel at ang batong martilyo ay nagbanggaan, gumawa ng malakas na tunog na parang lupa at lupa. Ang batong martilyo na ito ay agad na itinulak sa hangin ng gintong light stick. Dahil sa napakalaking kapangyarihan, mahirap kontrolin ang mga walang kamatayang sidlang na ito. Sa sandaling ito, ang palad ng barbarong ito ay patuloy na nanginginig, dumudugo, at ang mga buto sa ilalim ng kanyang mga daliri ay namimilipit. Sumakit ang palad ni Chenlei. Dahil dito, ang makapangyarihang barbarian ay umungol, labis na nagalit, ang kanyang mga tato ay nagsimulang lumiwanag, at isang misteryoso at malakas na hininga ang lumabas sa kanyang mga tato. Isang napakalaking at prestihiyosong Diyos ng multo, lumitaw sa likod ng makapangyarihang barbarian na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng kamahalan, at siya tumingin ng malapitan kay Chenlei. Ayon sa alamat, ang mga barbaro ay nag-alay ng mga sakripisyo sa mga barbarian na Diyos at maaaring humiram ng kapangyarihan ng mga barbarian na Diyos. Siyempre, ang mga barbarian na maaaring humiram ng kapangyarihan ng barbarian god ay dapat magkaroon ng dalisay na dugo at natural na komunikasyon sa barbarian god bago nila hiramin ang power ng barbarian god. Ang karaniwang barbarian, imposibleng hiramin ang kapangyarihan ng barbarian Diyos kaya madali. Ang barbarian na lumaban kay Chenlei, na napakadaling humiram ng kapangyarihan ng barbarian na Diyos, ay masasabing isang hindi maisip na transcendent na henyo sa mga barbaro. Ang kapangyarihan ng mga barbarian na Diyos na hiniram ng mga barbarong ito ay nagdulot ng matinding panggigipit kay Chenlei. Dapat mong malaman na hindi ito ang kapangyarihan ng barbarian boy mismo, ngunit isang bakas ng kapangyarihan ng barbarian god. Gusto kong ipaalam sa iyo na may mga Diyos sa mga sinaunang Diyos. Siyempre, ang alamat na ito ay totoo o mali, walang sinuman ang makakapag-verify nito, ngunit mayroon talagang ilang mga tribo na maaaring humiram ng kakaibang kapangyarihan. Tinatawag ito ng mga tribo na kapangyarihan ng mga Diyos. Si Chenlei ay walang paraan upang ipaliwanag ang prinsipyo ng banal na kapangyarihang ito, ngunit ito ay umiiral, at ang ganitong uri ng hiram na kapangyarihan ay napakalakas. Kahit papaano ang barbarian sa kanyang harapan ay nagdala ng malaking banta kay Chenlei sa tulong ng kanyang mga tato. Alam ni Chenlei na imposibleng talunin ang mga barbarong ito nang walang matinding labanan. Nang malapit nang mamatay si Chenlei, biglang may 5 kulay na ilaw ang biglang lumipad at bumagsak sa barbarian. Saglit, ang 5 kulay ng liwanag ay sumikat, at ang anino ng barbarian na **** sa likod ng barbarian clan na ito ay biglang nawala,
at ang lakas ng Barbarian clan na ito ay bumaba ng husto. Ito, hindi inaasahan ni Chen Lei na ang 5 elementong Divine Light ni Kung Suan ay napakamahiwa na kaya nitong puksin ang brutal na Divine Power na hiniram ng Barbarian na kabataan, na sobrang hindi kapani-paniwala. Nawalan ng basbas ng kapangyarihan ng Barbarian God, ang batang Barbarian na ito ay hindi talaga kalaban ni Chen Lei. Tinaga ni Chen Lei ang leeg niya at agad siyang nawalan ng malay. At lumingon si Chen Lei at nalaman na ang mga paa ni Kung Suan ay nakahiga din sa isang barbaryong bata na nahimite. Mas kaunting oras ang kinailangan ni Kung Suan para talunin ang batang barbarong ito kaysa kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei kay Sun Zuan, tinanggal ang isa sa mga handbell at inilagay ito sa kanyang palso. Ngayon, bawat isa sa kanila ay may 3 handbell sa kanilang mga kamay, at nang sila ay gumalaw, ang tugtog ay tumunog ng malakas, na ikinagulat ni Chanyo. Umuungol. Ang mga kampanilya sa kamay ni Chen Lei at Kung Suan ay muling nakakuha ng atensyon ng 3 higanteng hayop, na tumalon mula sa 3 direksyon. Ang 3 higanteng hayop na ito ay pawang mga unggoy na ulo ng leon, na may gintong liwanag na sumisikat sa kanilang mga katawan, at naglalabas sila ng napakalakas na aura. Ito ang mga sinaunang hayop, leon at unggoy, bawat isa sa kanila ay napakatigas at malakas. Sa pagharap sa 3 sinaunang hayop, leon at unggoy, hindi pinili ni Chen Lei at Kung Suan na lumaban ng husto, ngunit sa halip ay sirain ang mga kakayahan ng kanilang katawan. Sa isang kisap mata, dumaan sila sa 3 sinaunang hayop at naging 2 rainbow lights. Sa kagubatan, pumunta ka dali. Pagkatapos ng lahat, ang paligsahan sa pagpili ng fairy seed sa oras na ito ay hindi upang makita kung sino ang pumatay ng higit pang mga halimaw, ngunit upang makita kung sino ang makakakuha ng higit pang mga kampana. Hindi sasayangin ni Chen Lei at Kung Suan ang kanilang lakas dito. Nakakainis na sinaunang hayop. Hindi nagtagal, sinalubong muli ni Chen Lei at Kung Suan ang kalaban. Kung tutuusin, bagaman malaki ang ipinagbabawal na lugar na ito, ngunit sa posisyon ng handbell, madali pa ring makatagpo ang iba pang mga fairy seedlings. Sa pagkakataong ito, nakilala ni Chen Lei at Kung Suan ang mga kakilala, 2 teenager ng Si Clan. Ang 2 bigots na ito ay kabilang sa Si Clan. Sila ay tunay na mga miyembro ng maharlikang pamilya, at sila ay napakalakas. Sa oras na ito, nakita din ng 2 teenager sina Chen Lei at Kung Suan, at agad na huminto. Nagkataon lang iyon. Kaka-appointment lang namin ilang araw na ang nakalipas. Hindi ko inaasahang magkikita kami ng ganoon kaga. Hindi ko alam kung ano pa ang masasabi mo ngayon. Ngumisi si Haihan at tumingin kina Chen Lei at Kung Suan, na may bahid ng panlalamig sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, nakatingin din si Hiyu kina Chen Lei at Kung Suan. Ang napansin niya ay may 3 handbell sa mga palso ni Chen Lei at Kung Suan, na naglalabas ng malambot na liwanag. Napansin din ng si Soul ang mga handbell sa mga kamay ni Chen Lei at Kung Suan, at nakaramdam ito ng pagkagulat. Kabanata 543. Dapat mong malaman na ang lakas ng bawat grupo ng mga fairy seedlings na maaaring makapasok sa ipinagbabawal na lugar na ito ay lubhang nakakatakot. Sina Chen Lei at Kung Suan ay nagawang talunin ang 2 grupo ng mga fairy seedlings sa napakaikling panahon, at hinayaan ng Hai parehong Soul at Hiyu na makaramdam ng labis na pagkagulat. Ito ay sapat na upang ilarawan ang lakas ni Chen Lei at Kung Suan. Gayunpaman, ang 2 magkapatid na sina Haihan at Hiyu ay lubos na nagtitiwala sa kanilang pag-uugali sa paglilinang, at naniniwala na hindi sila hihina kay Chen Lei at Kung Suan. Ibigay mo sa akin ang handbell sa iyong kamay, at maaari kong iligtas ang inyong 2 sa buhay. Matigas na sabi ng si Soul, napakalaki ng tono niya. Bagamat hindi nagsasalita si Hiyu, pinag-iwalay din niya ang hangin sa unang palapag at inilock ito ng mahigpit kay Kung Suan. Hanggat maglakas loob silang magsabi ng kalahating salita, gagawa sila ng mga agresibong galaw at patumbahin sila. Ngumisi si Chen Lei at nagsabi, sino ka sa palagay mo, at gusto mo ng handbell, kunin mo ito. Ngumisi ang si Soul at sinabing, iyon ang ibig kong sabihin. Pagkatapos magsalita, bumantong hininga ang Hai Soul sa kalangitan, at sumugod kay Chen Lei. Kasabay nito, nagkasya din si Hiyu at sumugod kay Kung Suan. Ang espiritual na enerhiya ng dagat ay gamulong, at sa likod nito,
lumitaw ang isang dagat, at ang tunog ng dagat ay umuungal sa kawalan, na parang isang whirlpool ng dagat ay umiikot, sinisira ang lahat. Walang limitasyon ang kapangyarihan ng dagat, lalo na ang alimpuyo ng dagat. Anumang bagay na pumasok dito ay masisira. Ang pamamaraan ng pagsasanay sa paglilinang na ito ng Sea Spirit Institute ay ang pinakanakapangangilabot na pamamaraan ng pagsasanay ng ganitong uri. Kapag nawasak, ito ay magiging kasing lakas ng mga pagpapala ng buong karagatan. Sa sandaling ito, si Chen Lei ay nahuli sa gitna ng whirlpool ng dagat, at ang hindi mabilang na mga agos ay parang matalas na kutsilyo na may parehong hawakan, sinusubukang gilingin siya sa laman. Naramdaman ni Chen Lei ang napakalaking puwersa ng pagpunit na nagmumula sa whirlpool ng dagat, at ang kanyang katawan ay parang nasa matinding sakit. Kung hindi dahil sa sobrang lakas ng kanyang pisikal na katawan, hinding-hindi niya ito makakayanan, sa mahabang panahon. Ito ay unang durog sa MASH. Gumalaw ang pag-iisip ni Chen Lei, at sa isang iglap, direktang lumitaw ang isang layered lotus shadow, naging kasing laki ng mo, at ang mga dahon ng lotus ay umindayog, naglalabas ng lilang liwanag, na mahigpit na nagpoprotekta sa kanya. Ramdam ni Chen Lei ang medyo sobrang lakas ng Sea Soul Technique. Kinailangan din niyang gamitin ang kanyang mga hold card para direktang sirain ang banal na imahe ng Thunder God Lotus. Sa katunayan, ang sinira ng Soul Sea ngayon ay ang imahe rin ng ikalimang kaharian. Kaya lang, ang physiognomy ng cultivation ng Sea Soul Institute ay isang whirlpool ng dagat, kasama ng mapanirang kapangyarihan ng dagat. Ang Juyuan Qi ay ang dagat, at ang kapangyarihan nito ay parang tunay na kapangyarihan ng dagat, hindi mapigilan. Hindi nakayanan ni Chen Lei Chun ang napakalaking pressure sa kanyang pisikal na lakas. Sa makatuwid, ito ang dahilan ng paggamit ng GLA Shen Lotus Technique. Mahigpit na pinuprotektahan ng layered lotus leaves si Chen Lei. Gaano man sirain ng kaluluwa ng dagat ang whirlpool ng dagat, walang paraan para magdulot ng kaunting banta kay Chen Lei. Malamig na sumungot si Chen Lei, dahan-dahang bumangon ang Leilian, diretsyong dumaan sa whirlpool ng dagat, at lumitaw sa harap ng kaluluwa ng dagat. Ang lightning lotus na ito ay kasing laki ng asul na bola, lila at asul ang kulay, na naglalabas ng maganda at mapanganib na liwanag. Ang dagat ng kaluluwa ay nakaramdam lamang ng kakilakilabot, isang walang kapantay na panganib na aura ang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang kanyang puso ay gumalaw, isang malaking bola ng tubig ang lumitaw sa kanyang paligid mula sa manipis na hangin, ang napakalaking bola ng tubig na ito, na mahigpit na nakahawak sa Soul Sea na protektado. Boom! Sumabog si Leilian at naging 10,000 sinag ng kidlat, diretsyong dumaan sa malaking bola ng tubig, ganap na natatakpan ang dagat ng kaluluwa, kumikinang ang ilaw ng kuryente, bumubulusok ang bughaw na usok, at tumindig ang balahibo ng Soul Sea. Sa isang iglap, ang malaking bola ng tubig ay ganap na nawala, naiwan lamang ang dagat ng kaluluwa na nakahandusay sa lupa, na patuloy na nanginginig. Ang tubig ay maaaring magdala ng kuryente, at ang kaluluwa ng dagat ay gumagamit ng polo ng tubig upang ipagtanggol laban kay Chen Lei's Leilian. Ang IQ na ito ay wala na. Siyempre, bagamat ang water polo na ito ay walang kapare sa depensa, kayang tiisin ang kulog at kidlat, imposibleng pigilan si Chen Lei, Leilian sa hininga ng Heavenly Tribulation. Ang Thunder Lotus na ito, kung gusto mong lumaban, ay makakaasa lamang sa malakas na cultivation behavior, ngunit ang kasalukuyang cultivation behavior ng Sea Soul, imposibleng labanan ang pag-atake ni Thunder Lotus. Nang mawala ang liwanag ng kulog, ang dagat ng kaluluwa ay nasunog at walang malay. Sa oras na ito, kung gusto ni Chen Lei na kunin ang buhay ni Sea Soul, madali siyang baliwalain. Kaya lang ngayon, Fairy Seed Selection Contest na, at may mga mahigpit na regulasyon na hindi sinasadyang kumikitil ng buhay ng mga tao. Sa makatuwid, si Chen Lei ay isa lamang natulala na kaluluwa sa dagat, at hindi na siya muling nakagawa. Sa kabilang panig, mahigpit na naglaban sina Heyo at Kung Zuan, na may 12-12 ng mga galaw. Ang Heyo na ito ay napakalakas din, ngunit kumpara kay Kung Zuan, mayroon pa ring puwang. Sa sandaling ito, ang 5 kulay na liwanag ng espada ni Kung Zuan ay umiikot sa pagitan ng kanyang mga daliri, binubuksan ang langit at lupa, patuloy na nahati at nahuhulog. Ang lupa ay napunit sa sunod-sunod na mga bitek, nakakatakot at nakakamangha.
Hoy! Lumipad ang isang sword light na humawi sa light curtain ng katawan ni Heiyu, at lumipad sa itaas ng gitna ng mga kilay ni Heiyu. Ang matalim na liwanag ng espada ay lumunok at huminto sa gitna ng mga kilay ni Heiyu. Hanggat siya ay pumunta sa 1 pulgada, maaari niyang tumagos sa kanyang frontal bone at tumagos sa kanyang soul say. Ramdam ni Heiyu ang nakakatakot na hininga mula sa liwanag ng espada, alam na sa sarili niyang katawan, napakahirap na labanan ang walang katulad na liwanag ng espada na ito. Nawala ako, napabuntong hininga si Heiyu at agad na sumuko. Si Kung Zuan ay sobrang mapagmahal, at kung hindi niya alam ang mabuti o masama, siya ay magiging masyadong walang pakialam. Gamit ang isang kumpas ng kamay ni Kung Zuan, ang liwanag ng espada ay lumipad pabalik at nahulog sa mga kamay ni Kung Zuan, nawala. Matalas ang mga mata ni Chen Lei at nakita niya na ang mga sword light na ito ay talagang makukulay na balahibo sa katawan ni Kung Zuan. Ito ay natural na balahibo nito, na napakalakas. Ang mga kampanilya sa kamay ni si Soul at Heiyu ay natural na naging mga samsam ni Chen Lei at Kung Zuan. Humph! Pinunasan ni Kung Zuan ang butil ng pawis sa kanyang noo, pambihira ang kanyang kagandahan, maging si Chen Lei ay natulala. Dahil sa matinding labanan ngayon lang, naubos din ng husto si Kung Zuan. Dalawang magkapatid na lalaki, sina Haihan at Heiyu, bawat isa ay may 2 handbell. Makikita na bago magkita si Chen Lei, naalis din ng magkapatid ang isang grupo ng mga fairy seedlings. Sa lakas ng magkapatid na si Soul at Heiyu, tiyak na makapasok sila sa top 10 sa huli, ngunit ngayong nakilala na nila sina Chen Lei at Kung Zuan, maaga lang silang matatanggal. Sa kasalukuyan, sina Chen Lei at Kung Zuan ay may tig-5 kampana sa kamay. Ang ganitong mga tagumpay ay tiyak na isa sa mga nangungunang sibat sa maraming immortal. Sa oras na ito, sa pangunahing bulwagan ng Xuanming Academy, sa harap ng isang Jade Wall, maraming malalakas na lalaki ang nanunood sa progreso ng Immortal Seed Trial. Kabilang sa kanila, bukod kay Xu Feibai, ang dean ng Xuanming Academy, mayroon ding ilang matatandang lalaki, bawat isa ay naglalabas ng malakas na aura. Ang mga matatandang ito ay pawang mga deputy dean ng Xuanming Academy. Mayroong ilang mga senior level mentor. Ang mga taong ito ay nagbulalas, tinitingnan ang mga buto ng engkanto sa ipinagbabawal na lugar, pinagmamasdan ang bawat isa ng maingat. Alamin na sa mga fairy seedlings na ito, ang pinakamalakas na 5 ang pipiliin para maging fairy seedlings, na ililinang ng Xuanming Academy. At ang 5 immortal na ito ay magduduel sa hinaharap at pipili ng pinakamalakas. Ang isang ito ay magiging lihim na sandata ng Xuanming Academy. Ang lahat ng mga mapagkukunan sa Xuanming Academy ay bubuksan sa kanya. Ito ay nilinang upang maging isang walang katulad na diwata ng digmaan. Kabanata 544. Ngayon ang mga nakatira sa bulwagan ay ang mga maaaring maging tagapayo mula sa walang kamatayang nilalang na ito. Maging ito ay si Dean Xu Feibai, o iba pang senior level na deputy dean o mentor, sinumang makakaalam tungkol sa Miao Immortal Project ay tiyak na ang pagkakaroon ng pinakamataas na antas. Ngayon, binibigyang pansin nila ang mga fairy seedling na ito, at gusto nilang piliin ang mga buto na may pinakamalaking potensyal sa pag-unlad mula sa mga fairy seedling na ito, at kunin muna ang mga ito. Dapat mong malaman na ito ay isang hindi pangkaraniwang pagsubok sa paningin. Maaaring ito ang mga buto ng engkanto. Ito ay ganap na nagpapaliwanag ng talento ng mga kabataan mismo. Gayunpaman, umaasa sila hindi lamang sa kanilang mga talento, kundi pati na rin sa kanilang sarili, talento. Ito ang pinakamahalagang punto upang makita ang potensyal na pag-unlad ng mga taong ito. At ang potensyal ng pag-unlad na ito ay maaari lamang masuri sa pamamagitan ng pinakasopistikadong karanasan at walang awa na mata. Masasabing isa na naman itong pagsubok para sa mga makapangyarihang tao sa bulwagan. Si Dean Xu Feibai at ang iba pa, sa sandaling ito, ay nakatuon ang kanilang atensyon sa ilang mahahalagang tao, at nagpatuloy sa pagtalakay tungkol sa kanila. Ang una ay upang ipahayag ang kanilang sariling mga opinyon, at ang isa ay upang makinig sa mga opinyon ng ibang tao. Itong si Huang Wen ay isang disipulo ng pamilya Shenyin. Ang kanyang mga kasanayan sa espada ay hindi pangkaraniwang at siya ay may malaking potensyal para sa paglaki. Pakiramdam ko na sa sarili kong lane siya.
Napagpasyahan ko na siya ay tiyak na magiging isa sa mga pinaka-perennial seedlings. Panipi. Napatingin ang isang matanda sa isang binata na may payat na katawan ngunit ang titig nito ay napakatindi. Siya ay lubos na nasisiyahan at napaka-optimistiko tungkol kay Huang Wen. Si Huang Wen, isang alagad ng sangkatauhan, isang walang katulad na henyo na ipinakilala ng pamilya Huang ng nakatagong pamilya ng Diyos. Ang nakatagong pamilya ng Diyos ay karaniwang hindi lumalakad sa labas, ngunit ang bawat alagad na ipinadala upang lumakad sa mundo ay hindi isang walang katulad na henyo. Ang isang elder ay hindi masyadong nakatuon sa puntong ito, malamig na sumangot, at nagsabi, Kung Xiao Chen ng Wanfumen, ang paglilinang ay ang pinakamahusay. Sa tingin ko sa pagkakataong ito sa Fairy Seed Trial, tiyak na may shortlist ang isang ito. Ang elder na ito ay napaka-optimistic tungkol sa Wanfumen youth na ito. Ang binatang ito mula sa Wanfumen, na nagngangalang Kong Xiao Chen, ay nagkaroon ng kapanapanabik at walang pigil na buhay. Siya ay nagpapalabas ng walang hanggan na alindog sa kanyang bawat galaw at may nakamamatay na pagkahumaling sa mga babae. At si Kong Xiao Chen, bilang isang batang henyo na inirerekomenda ng Wanfumen, ang isang armadong sugo ng Yuanfo ay pambihira at praktikal. Mula noong kabataan ni Xiao Chen, talagang natamo na niya ang pinakamataas na paraan ng paggawa ng anteng-anteng sa Void Imaging Talisman. Nakita ko ang mabilis na pagwagayway ng kanyang mga daliri, at sa isang kisap mata, isang parihabaang kumikinang na may mapusyaw na dilaw na Yuan Qi, Airlight. Ang anteng-anteng ay nabuo sa hangin sa isang iglap, at pagkatapos, ang dilaw na anteng-anteng na ito ay mabilis na lumipad patungo sa kalaban, at agad na dumapo sa kalaban. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang napakalakas na fairy seedling na ito ay direktang natangay ng anteng-anteng na ito. Itong disipulong Juntian Holy Land, hindi mahina ang kanyang lakas. Bilang isang Juntian Saint Physique, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Isa pa akong senior level instructor. Nakita niya ang mga buto ng diwata. Kung nakita ni Chen Lei ang fairy seedling na ito, tiyak na makikilala niya ito bilang isang alagad ng banal na pamilyang Shengju ng Juntian Holy Land. Mayroon ding disipulo ng komunyon ng palasyo ng Ziyang, ang Zikunling Ziyang Saint Physique, na pinapaborin din ng isang partikular na elder-level powerhouse. Siyempre, ang hitsura ni na Chen Lei at Kung Zuan ay nakakuha din ng atensyon ng ilang matatandang. Lahat ng matatandang ito ay may impormasyon tungkol sa mga buto ng binhing ito. Masasabing ang bawat fairy seed sa pagkakataong ito ay isang walang katulad na henyo. Ang inaalala ngayon ng mga elder at deputy dean na ito ay hindi masyadong kaunting mga henyo, kundi napakaraming henyo, na nagpaparamdam sa kanila na sila ay mapili. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kompetisyon ay parang isang malaking alon na tumatawid sa buhangin. Sa huli, ang makakaligtas ay dapat ang pinakamalakas. Lumipas ang kaunting oras, at sa wakas, si Chen Lei at ang iba pa, at isang dosenang iba pang mga fairy seedlings na hindi pa nahukay, sa wakas ay nagtipon. Ang ganitong resulta ay talagang sadyang ginawa ng mga matataas na opisyal ng Xuanming Academy. Nasaan man sila, sa huli, sila ay titipunin ng isang space-time formation sa isang ipinagbabawal na lugar para sa pinakamalakas, tunggalian. Sa oras na ito, ang 12-dosenang mga tao na nagtipon ay ang 12-dosenang pinakamalakas na mga fairy seedling na natitira sa ipinagbabawal na lupain. Ang bawat tao ay may 5 o 6 na handbell, ibig sabihin dito. Sa 12-dosenang o higit pa, bawat isa ay nagtanggal ng hindi bababa sa 5 o 6 na kalaban. Dapat alam mo na basta ang mga fairy seedlings na makapasok sa Forbidden Land, lahat sila ay top talents ng lahat ng lahi. Ang kanilang kakayahang lumitaw dito ngayon ay sapat na upang ipaliwanag ang kanilang lakas ng mag-isa. Sa sandaling ito, kahit si Chen Lei ay hindi nang ahas na maging pabaya, kasama si Kung Zuan, na maingat na nagbabantay. Ang iba pang mga engkanto seedlings ay pare-parehong maingat, at hindi nila nais na manguna upang maiwasang mapaligiran ng lahat at maalis. Sa 12-dosenang mga tao na ito, 5 lamang ang maaaring manalo sa huli, at ang iba ay aalisin. Sa sandaling ito, masasabing sobrang kaba ang kapaligiran. Isang dosenang elf spawn ang nakabantay. Walang nag-aakalang magkikita sila ng biglaan.
Tiningnan ni Chen Lei ang kanyang mga mata at nalaman na karamihan sa mga buto ng grupong ito ng mga fairy seedling ay may mga hilaw na mukha, ngunit ang kanilang momentum ay napakalakas. Dalawa lang ang pamilyar na mukha, ang isa ay si Sheng Jun, at ang isa ay si Zi Kunling. Sa oras na ito, tumingin din sina Sheng Jun at Zi Kunling kay Chen Lei, at hindi nagpakita ng anumang hindi inaasahang ekspresyon. Malinaw, hindi nakakagulat na sa lakas ni Chen Lei, makukuha niya ang pagkakataon ng binhi ng fairy seed. Nakakatawa na napakaraming henyo sa sangkatauhan. Ang Dai Banyan. Isang henyo ng lobo na demonyong tribo na nagpapakita ng kanyang hugis ng katawan, ay hindi pa nagbabago sa isang tao. Ang sayang na buhok ay may kantab at makinis na parang satin, kumikinang sa asul na liwanag. Ang henyo ng Wolf Demon Clan na ito ay nagpakita ng bakas ng kabangisan sa kanyang mga mata, dahan-daang lumayo kay Chen Lei, Sheng Jun, Zi Kunling, Kong Xiaochen, Huang Wen at iba pa. Ngayon, sa 12-12 ng mga tao, mayroong 5 fairy seedlings ng sangkatauhan, na sumasakop sa halos 1/3 ng kasalukuyang mga fairy seedlings. Hindi katakataka na ang henyong demonyong lobo na ito ay magiging pag-alit. Ang iba pang mga henyo ng Sea Clan at ang War Clan ay tumingin din ng masama at tumingin sa 5 taong ito. Sa kasalukuyan, ang kontinente ng Xuanyuan ay pinangungunahan ng mga tao, ngunit ang lakas ng mga halimaw at mga karera sa dagat ay mas malakas lamang kaysa sa lahi ng tao. Tulad ng para sa iba pang mga mandirigma, mga lahi sa desyerto, mga barbaro, at iba pa, bagaman ang kanilang lakas ay mas malaki, hindi kasing husay ng lahi ng tao, ngunit, ang mga henyo na umusbong sa kanilang angkan ay kadalasang maaaring madaig ang parehong henerasyon. Sa kasalukuyan, kabilang sa mga walang kamatayang panla, ang sangkatauhan ay may mas malaking bahagi. Masasabing labis na hindi nasisiyahan ng mga henyo ng mga dakilang lahi na ito. Sa ilalim ng sadyang patnubay ng demonyong lobo, lahat ay nagpakita na isang uri ng puot. Gayunpaman, maging ito ay Zi Kunling, Sheng Jun, Huang Wen, Kong Xiaochen, Chen Lei at iba pa, hindi sila masyadong kinakabahan. Ang mga halimaw, karagatan, digmaan, at desyerto na ito bagamat ang mga buto ng engkanto ay nagpapakita ng puot sa kanila, imposible pa ring maalis ang mga ito. Kabanata 545. Sa wakas, ang batang henyo ng Wolf Demon Clan ay direktang umungal kay Kong Xiaochen. Nang makita ito mula kay Xiaochen, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at ang puting anteng-anteng sa pagitan ng kanyang mga daliri ay naging isang malaking bola ng tubig at hinampas ito patungo sa demonyong lobo. Boom! Ang malaking bola ng tubig ay direktang tumama sa bumabagsak na demonyong lobo, at sa sandaling ito ay tumama sa demonyong lobo. Ang malaking bola ng tubig na ito ay agad na naglabas ng napakalaking malamig na hangin, nagyayelo at naging isang malaking bola ng yelo, at ang demonyong lobo na ito ay direktang nagyelo sa puck ng hockey. Nabasag. Sa itaas ng ice hockey, sa isang kisap mata, ang pattern ng yelo ay makapal na natatakpan. Sa wakas, sa isang putok, ang lobo na demonyo ay lumabas sa ice hockey na may galit na mukha. Matapos makaalis sa bitag, ang lobo na demonyo ay inalog ang yelo sa kanyang katawan, hugis hangin, at sumugod muli kay Kong Xiaochen. Mula sa daliri ni Xiaochen, lumitaw ang isang dilaw na anteng-anteng, at sa isang kisap mata, ito ay naging isang dilaw na ilaw, na nagkataong nahulog sa demonyong lobo. Ang demonyong lobo ay biglang naramdaman na parang isang bato, na may palo, nahulog sa lupa mula sa himpapawid, at binasag ang lupa sa isang malaking butas, ang mga buto nito ay nabali pa nga ng ilang piraso. Nang sumalakay ang demonyong lobo mula sa Xiaochen, maraming iba pang mga fairy seedling ang sumalakay din kina Sheng Jun, Zi Kunling, Chen Lei, Huang Wen at iba pa. Sa isang kisap mata, sa lugar na ito, sumiklab ang away. Mahigit 12 ng fairy seedlings, naging bola ang laban, at sa simula ay malinaw na ang mga kalaban at layunin, ngunit pagkatapos ng daan-daang galaw, lahat ay nagkagulo, at hindi nila kilala ang kanilang mga kalaban. Sino ba kasi, napakagulo ng eksena? At ang ganitong uri ng magulong eksena ay higit na sumusubok sa tibay at talino sa pakikipaglaban ng isang tao. Si Chen Lei ay nasa ganoong santukan, tulad ng isang isda sa tubig, ang kanyang espiritual na kaalaman ay kumalat, at ang kanyang mga paa ay humakbang sa kidlat,
gumagala sa gitna ng mga kaaway, paminsan-minsan ay sinasampal niya ang kanyang mga palad, inatake ang kanyang mga paa, at kilalang-kilalang niyanig ang kaaway, bukas. Masasabing si Chen Lei ang may pinakamayamang karanasan sa pakikipaglaban, at sa ganoong kalapit, siya ang may pinakamalaking kalamangan. Sa ganitong uri ng santukan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi kaladkarin ng iba, ang pag-alis sa sandaling hinawakan mo ito, at ang pakikipaglaban ng husto ay ang pinakabawal. Hindi alam ng lobo na demonyo ang katotohanan. Hinanap niya ang mabangis na pag-atake ni Kong Xiaochen, ngunit direktang nasabit ng higanteng baging na binago ng berdeng anteng-anteng ni Kong Xiaochen. Ang nakulong na Wolf Demon Genius ay agad na ibinaba ng karamihan. Sa isang iglap, sinalakay ng 3 kamao, 5 palad, at 7 paa ang nakulong na demonyong henyo ng lobo. Ito lamang ang alon ng mga pag-atake na naging sanhi ng pagkabasag ng batang henyo ng Wolf Demon Clan ng 12-12 ng mga buto, at sinipa palabas ng battle circle at na-knockout. Ang malaking santukan na ito ay lubhang mabangis. Paminsan-minsan, ang mga hindi pinalad na tao ay na-knockout at na-knockout sa battle circle at na-eliminate. Ang labanang ito ay tumagal ng halos 1 araw, at sa huli, may 10 tao ang natira na hindi naalis. Matapos umatake sa huling pagkakataon ang 10 tao, naghiwalay sila, bawat isa sa kanila ay namumutla, at naghahabol ng hininga. Dapat mong malaman na kahit si Chen Lei ay nahirapang magpatuloy sa ganoong matinding labanan sa loob ng mahabang panahon, at ang kanyang mga kalamnan ay masakit. Gayunpaman, kahit napagod na sila, wala ni isa sa kanila ang gustong sumuko. Ang kabataang nakarating sa puntong ito ay kasing lakas ng bakal at kasing lakas ng bakal. Paano siya susuko sa harap ng maliliit na paghihirap? Itinuon ni Chen Lei ang kanyang tingin kay Sheng Jun, at natural na tumingin si Sheng Jun kay Chen Lei sa unang pagkakataon. Dapat mong malaman na ang contradiction sa pagitan ng Sheng Jun at Chen Lei ay ganap na hindi mapagkakasundo. Pareho silang may kasunduan mula kay Xuanwu Dangfo na lalaban sila sa Xuanyuanwu meeting. Napili lang ang dalawang ito bilang mga sidlings ng fairy sidlings, kaya natural na hindi sasali ang Xuanyuanwu Association na ito. At ang laban na ito ay ganap na imposibleng sumuko, kaya ang tanging paraan ay ipagpatuloy ang pagsubok ng engkanto sidlang na ito. Chen Lei, hayaan nating magpasya ang tagumpay at pagkatalo ngayon, upang ganap na malutas ang lahat ng mga hinaing sa pagitan natin. Sinabi ni Chen Lei, ito ang intensyon ko. Pagkatapos magsalita, si Chen Lei at Sheng Jun ay bumangon sa hangin at nakipaglaban sa isa't isa. Napatingin si Zi Kunling kay Sheng Jun, na kasama ni Chen Leizan, at tumingin kay Kung Zuan. Si Zi Kunling ay isa ring banal na katawan ng Ziyang, ngunit natalo ni Chen Lei noong nakaraang pagkakataon. Pagkatapos nito, pumasok si Zi Kunling sa lihim na kaharian ng Ziyang Palace at nagsumikap sa paglilinang hanggang sa umalis siya sa kaugalian ilang buwan na ang nakakaraan. Matapos umalis sa PAS, nakilala ni Zi Kunling ang anghel mula sa kulungan ng Xuanming na napili bilang isang fairy sidling. Sa pagkakataong ito, pagkatapos makilala si Chen Lei dito, gustong ipakita ni Zi Kunling ang kanyang kahihiyan, ngunit ang hindi niya inaasahan ay pinamunuan siya ni Sheng Jun. Sa pagmamataas ni Zi Kunling, natural niyang hinamak na palibutan si Chen Lei kasama si Sheng Jun, ngunit inilagay niya ang kanyang kalaban na si Kung Zuan na nasa parehong grupo ni Chen Lei. Nang makita ni Kung Zuan na binaril talaga ni Zi Kunling ang kanyang sarili, malinaw siyang tumawag, at binati niya ito ng walang pag-iwas. Sa isang iglap, ang marahas na pagbabago-bago ng Yuan Qi ay sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Ang liwanag ng Yuan Qi ay bumaril sa kalangitan, at ang labanan ay naging bola. At ilan pang mga fairy sidlings, nahuli at nakipag-away din sila sa isa't isa. Sa lugar na ito, hindi mabilang na mga kayamanan ang lumilipad sa himpapawid, ang iba't ibang mga magic mark at mga Diyos ay nagpapakita, at ang espasyo ay halos mabasag, at ang labanan ay agad na naging mainit na estado. Sina Chen Lei at Sheng Jun ay nagbanggaan ng 13 palad na magkasunod, at ang kawalan ay nabasag ng isa-isa sa ilalim ng kapangyarihan ng 2 palad, at lumitaw ang mga itim na bitik, na mukhang nakakatakot. Natuklasan ni Chen Lei na si Sheng Jun ay ilang beses na mas malakas kaysa noong siya ay nasa Xuanwu Dangfu, at bawat suntok ay may pinakamataas na kapangyarihan.
Gayunpaman, ang pag-unlad ni Chen Lei ay hindi pangkaraniwan sa nakalipas na yugto ng panahon. Siya ay may mas masusing pag-unawa sa mga tuntunin ng Grand Dao. Ang mga pagkakataon ay higit pa sa mga pagkakataon ni Sheng Jun. Napakalalim ng damdamin ni Sheng Jun tungkol dito. Nabangga niya ang 13 palad ni Chen Lei, at naramdaman niya ang pambihirang defensive power ni Pei Mo na nagmumula sa bawat palad ni Chen Lei, na naging dahilan para mahirapan siyang pigilan. Damaloy ang kapangyarihan ni Dao sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pananakit sa kanyang metacarpal bones. Dahil dito, hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Sheng Jun. Dapat mong malaman na pagkatapos niyang bumalik mula sa Xuanwu Dangfo sa panahong ito, direkta siyang pumasok sa secret realm ng Holy Land ng Juntian Holy Land, nagdusa ng cultivation dito, at sumali sa secret realm of the Holy Land. Ilang beses na pinalakas ni Jun Tianxi ang kanyang pisikal na lakas na nadama ni Sheng Jun na tiyak na hindi siya magagapi ng parehong henerasyon, ngunit hindi man lang niya naisip na hindi pa rin siya ang kalaban ni Chen Lei. Ang katawan ni Chen Lei ay parang hangin at kuryente, at ang kanyang mga palad ay binaril sa sunod-sunod na kidlat, na hindi nagbigay kay Sheng Jun ng anumang pagkakataon, at halos hindi siya makahinga upang sugpuin si Sheng Jun. Umungol si Sheng Jun, at sinampal siya ni Chen Lei daan-daang metro ang layo, nabasag ang isang maliit na burol, at pagkatapos ay pinahinto ang kanyang katawan. Chen Lei, hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganoong kalaking pag-unlad, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging magalang. Panipi. Pagkatapos magsalita, biglang naging maliwanag na asol ang mga kilay ni Sheng Jun, at dumiretso sa noo ni Chen Lei. Ang cyan glow na ito ay parang isang asol na lumilipad na kutsilyo, na inukitan ng mga siksik na ron ng iba't ibang kulay, naglalabas ng asol na apoy, tulad ng kidlat, at ito ay darating sa isang iglap. Kabanata 546. Ang flying knife na ito ay isang kayamanan na nakuha ni Sheng Jun mula sa Juntian Secret Realm, at masasabing ito ang kanyang pinakamalaking trump card. Ang lumilipad na kutsilyo na ito, na tinatawag na soul-slashing flying sword, ay isang horcrux na sandata na direktang pumutol sa mga tao at kaluluwa. Tungkol sa nakakatakot na lakas ni Chen Lei, hindi kailanman minamaliit ni Sheng Jun ang lakas ni Chen Lei, ngunit sa pagkakataong ito ay naglaro siya laban sa kanya, ang bilis ng pag-unlad ni Chen Lei ay lumampas pa rin sa kanyang inaasahan, at hindi niya kayang talunin si Chen Lei sa ordinaryong paraan. Sa makatuwid, direktang ginamit ni Sheng Jun ang lumilipad na kutsilyong ito para patayin si Chen Lei sa isang iglap. Sa katunayan, sa sandaling lumabas ang soul-slashing flying sword, talagang wala ng buhay. Ang espada ni Sheng Jun ay sumugod upang patayin si Chen Lei. Si Chen Lei ay natural na nakaramdam ng matinding krisis, ngunit ang lumilipad na kutsilyong ito ay talagang isang napakabihirang kayamanan. Ang bilis ay lumampas sa kamalayan ni Chen Lei, at direktang tumagos sa noo ni Chen Lei at pumasok sa banal na kaluluwa sa dagat. Malas. Isang malamyos na kampanilya ang tumunog, at ang kutsilyong ito na pumuputol ng kaluluwa ay dumiretso sa dingding ng kampanilya ng Nine Heavens Blue Bell, na nagdulot ng mga alon ng alon. Sa ilalim ng ripple na ito, itong lumilipad na kutsilyong ito na nakakasira ng kaluluwa ay nabasag ang bawat pulgada at naging pulbos. Hoy! Ang asul na kinang ay nag-spray mula sa noo ni Chen Lei at nahulog sa lupa, ngunit ito ay isang tumpok ng asul na pulbos. Isang maputlang-pulang sugat ang lumitaw sa noo ni Chen Lei, ngunit gumaling ito at gumaling sa isang kisap mata. Sa kabilang panig, si Sheng Jun ay nagsuka ng isang subaw ng dugo sa oras na ito, ang kanyang ekspresyon ay nalanta, at siya ay bumagsak sa lupa ng may pagkatalo, alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ang lumilipad na kutsilyong ito ay nakakonekta sa kaluluwa ni Sheng Jun. Ngayon, direktang dinurog siya ni Jiu Shen Biluaozhong, at ang espiritong si Sheng Jun ay nasugatan din sa isang iglap. Sa pagkakataong ito, si Sheng Jun ay dumanas ng matinding pinsala, at ang kanyang kaluluwa ay nasugatan. Kung wala ang suporta ng 10-10 taon ng paglilinang, hindi siya makabangon. At makalipas ang 10-10 taon, bagamat ang Sheng Jun ay ang banal na lugar ng Juntian, natatakot ako na ito ay abandonahin. Hindi na tumingin si Chen Lei kay Sheng Jun. Mula noon, hindi na siya pinagbantaan ni Sheng Jun. Sa oras na ito, nakatutok si Chen Lei sa labanan ng ilang iba pang mga fairy seedlings. Ang una niyang napansin ay si Kung Zuan.
Ang kalaban ni Kung Zuan ay si Zi Kunling mula sa Ziyang Palace. Si Chen Lei ay may malalim na pag-unawa sa katakutan ni Zi Kunling. Ngayong lumipas na ang ilang taon, naging mas malakas at nakakatakot si Zi Kunling. Isang lilang bilog ang lumitaw sa likuran niya, na nakatikip sa kanya, na masasabing magic not attack. Ang purple halo na ito ay eksakto ang unang purple chi ng paglilinang ni Zi Kunling sa loob ng maraming taon. Unti-unting lumitaw ang mahika nitong unang purple chi. Gayunpaman, si Kung Zuan ay hindi isang mahina. Ang Five Elements Divine Sword ay pumihit at nahati, at tila nagagawang hatiin ang mundo at sugpuin si Zi Kunling hanggang sa mamatay, sa pamamagitan lamang ng pagpigil, ngunit walang anumang kontra pagtutol. Kung hindi lang masyadong maganda ang tunay na purple chi, natalo na sana si Zi Kunling sa labanan. Kaya lang, kahit ngayon, napakasama ng sitwasyon ni Zi Kunling. Napakahusay talaga ng kapangyarihan ng Five Elements Excalibur ni Kung Zuan. Niyanig nito ang halo na nabuo ng paunang purple chi, at halos gumuho. 5 elemento ay nagkakaisa, isang hiwa. Biglang nagpakawala ng malinaw na huni si Kung Zuan, at ang Five Elements Excalibur ay biglang nagsanib sa isang malaking espada na may 5 kulay at isang kumikinang na kinang. Ang espada ay daan-daang metro ang haba, at ang buong katawan ay natatakpan ng liwanag ng 5 elemento, na naglalabas ng nakakatakot na pinakamataas na aura. Biglang nagulat si Zi Kunling. Lumapit siya kay Kung Zuan. Akala niya ay mahinang babae si Kung Zuan na mas mabuting mabuli. Saan niya naisip na ang lakas ni Kung Zuan ay nakakatakot kaya wala siyang lakas na lumaban. Nagagawang manatiling hindi magagapi sa paunang purple chi. Ngunit ngayon, ang 5 elementong pagkakaisa ni Kung Zuan, isang putol na espada, ay may bango na kahit ang langit at lupa ay kayang sirain ang langit. Dahil sa malakas na lakas ng pag-atake na ito, nawala sa kanya ang kanyang depensa laban sa tunay na purple energy. May tiwala sa sarili. Jeng 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 jeng. Ikanaway ni Zi Kunling ang kanyang kamay, at 12 ng mga treasure soldiers na hugis dragon ang lumitaw sa hangin, siksikan, naging isang nagniningning na agos, na humahampas sa makapangyarihang espada ni Kung Zuan. Sa pagharap sa espadang ito, naunawaan ni Zi Kunling na hindi siya dapat ipagtanggol ng basta-basta, at dapat magkusa sa pag-atake, upang matuno ang kapangyarihan ng espadang ito. Isang dosenang purple dragon-shaped warriors ang bumaril at hamampas sa Five Elements Excalibur. Gayunpaman, 12 ng mga purple dragon-shaped warriors ang agad na naging pulbos sa sandaling mahawakan nila ang Five Elements Excalibur. Sumunod, ang Five Elements Sword God ay naglaslas ng isang espada na may hindi mapigil ang puwersa, na hinati sa kalahati ang lilang halo ng katawan ni Zi Kunling. Kaya lang, ang purple halo ng Zi Kunling, kung tutuusin, ay binubuo ng tunay na purple energy. Iyan ay napakahusay. Bagamat pinutol ng Five Elements Excalibur ang purple halo, naubos din ang kapangyarihan nito at naging isang sinag ng liwanag. Nawala ang ulan. Gayunpaman, matapos mabuksan ang unang purple chi, biglang naging sobrang putla ang mukha ni Zi Kunling, at walang bakas ng dugo. Boom! Itinuro ni Kung Zuan, ang 5 kulay na ilaw ng daliri ay tumama sa dibdib ni Zi Kunling at natamba si Zi Kunling. Bilang Ziyang Saint Body, ang mga orihinal na kwalifikasyon ni Zi Kunling ay walang kapantay, ngunit ang background ng Ziyang Palace ay ibang-iba sa makulay na peacock. Sa makatuwid, ang lakas ni Zi Kunling ay maihahambing kay Kung Zuan. Hindi maliit na agwat. Malamig na sumungot si Kung Zuan, lumipad, at tinanggal ang lahat ng handbell sa mga kamay ni Zi Kunling. At tinanggal ni Chen Lei ang lahat ng handbell sa mga kamay ni Sheng Jun. Sa kasalukuyan, sa pagbibilang, bawat isa sa kanila ay may halos 20 handbell sa kanilang mga kamay. Sa oras na ito, ang labanan sa pagitan ng ilang iba pang mga immortal ay mahigpit pa rin, ngunit sa oras na ito, sina Chen Lei at Kung Zuan ay hindi nilayon na lumahok sa labanan ng iba pang mga immortal. Sa kasalukuyang resulta ni Chen Lei at Kung Zuan, talagang nakapasok sila sa nangungunang 5, at ito ay lumampas sa tawag ng tungkulin. Sa oras na ito, itinuon ni Chen Lei at Kung Zuan ang kanilang atensyon sa iba pang 3 grupo ng mga walang kamatayang panla. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan nila ay naging mas mabangis, at ang kahihinatnan ay unti-unting matutukoy.
Sa kanila, sina Kong Xiaochen at Huang Wen ay ang pinakakahangahangang mga henyo ng tao. Ang liwanag ng espada ni Huang Wen ay parang nyebe, naglalabas ng hangin, at kamangha-mangha ang Katanji tanging swordsmanship. Ang liwanag ay nakapalibot ng mahigpit sa kanyang kalaban sa liwanag ng espada, at ang kalaban ni Huang Wen, kahit na paano sumugod mula kaliwa pa kanan, walang paraan upang makalusot sa blockade ng sword light ni Huang Wen. At isa pang henyo na teenage celebrity ng Xiaochen, ay ang master ng tao ng talisman, ang mahiwagang magic ng void painting talisman, pambihira, isa-isa, tulad ng isang piraso ng papel, dahil sa Xiaochen flying between the fingers, ito ay nagiging isang malakas na kayamanan, sinasampal ang chi, sa tapat ng hangin na walang poly. At mayroong isa pang batang henyo, ipinanganak sa angkan ng dagat, na sumasakop din ng isang ganap na kalamangan, matatag na pinipigilan ang kanyang kalaban. Pagkatapos ng Banzu Siang, natapos din ang labanan sa pagitan ng tatlong grupong ito. Nang walang kaunting aksidente, nanalo sina Huang Wen, Kong Xiaochen, at ang mga teenager ng Sei Clan. Sa yugtong ito, 5 fairy seed ang sa wakas ay napagdesisyonan sa fairy seed selection competition, na sina Chen Lei, Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen at Ao Yu. At si Ao Yu ay ang batang henyo ng Hai Clan. Kabanata 547. Sina Chen Lei, Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, at Ao Yu. Tinalo ng 5 taong ito ang iba pang mga immortal at nanalo sa rangkang ng nangungunang 5. Sa sandaling ito, sa 5 tao, na nagkatinginan, lahat sila ay nagpakita ng isang pahiwatig ng pagiging maingat at kawalang kabaitan. Hindi nila alam kung itutuloy pa ba nila ang laban o pansamantalang susuko. Ang lahat ay nag-iingat sa isa't isa, natatakot na ang kabilang partido ay umatake. Ha, biglang tumawa, at ilang figure ang lumitaw sa tabi ni Chen Lei at ng iba pa. Ang mga bilang na ito ay sina Xu Feibai at iba pang mga deputy suzerain at senior level mentor. Sa sandaling ito, ang mga mata ng mga taong ito na nakatingin kay Chen Lei at sa iba pa ay puno ng labis na nasisiyahang mga ekspresyon, at sila ay tumatango ng madalas. Magaling ka! Tumingin si Din Xu Feibai kay Chen Lei at sa iba pa at pinuri sila ng walang pag-aalinlangan, pagkatapos ay sinabi. Inaaanunsyo ko ngayon na kayong 5 ay ang mga walang kamatayang seedlings na pinili ng aking Xuanming Academy. Sila ay linangin. Ngayon, maaari kang magpahinga ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta sa Xuanming Academy para magulat. Magkakaroon ng espesyal na tutor na gagabay sa iyo. Panipi. Sina Chen Lei, Kung Zuan, Huang Wen, Kong Xiaochen, at Ao Yu ay natural na tuwang-tuwa nang marinig nila ang mga salita ni Din Xu Feibai. Sa pagkakataong ito, wala silang problema sa pagkuha ng mga instructor mula sa Xuanming Academy pagtuturo at paggamit ng napakaraming mapagkukunan ng Xuanming Academy, ang kanilang paglilinang ay tiyak na uusad ng mabilis. Direktang nagpaalam sina Chen Lei, Kung Zuan at iba pa kay Xu Feibai at iba pa, at pinalabas sila sa restricted area. Sa labas ng restricted area, nakita ni Chen Lei at Kung Zuan ang ninuno na si Gui Xia na naghihintay sa labas sa unang tingin, at halatang labi silang nag-aalala sa kanilang dalawa. Si Chen Lei at Kung Zuan ay nagmamadaling lumapit sa ninuno ng Gui Xian, nirerespeto ni Chen Lei ang ninuno ng Gui Xian mula sa puso, at si Kung Zuan ay nagkaroon ng espesyal na pakikipagkaibigan sa ninuno ng Gui Xian, at nagkaroon ng espesyal na relasyon sa ninunong Gui Xian kanyang lolo. Senior, Lolo Gui Xian, sina Chen Lei at Kung Zuan ay nagbigay galang sa ninunong Gui Xian, at pagkatapos ang lahat ng bagay sa pagpili ng mga buto ng engkanto ay isa-isang ginawa sa ninunong Gui Xian. Ang proseso ng pagpili ng mga fairy seedlings ay ang pangunahing sikreto sa Xuanming Academy, gayunpaman, ang ninuno na si Gui Xian, bilang nangangasiwa na anghel ng Xuanming, at ang nagre-rekomenda ni Chen Lei at Kung Zuan, ay natural na may karapatan. Alamin ang huling resulta ng pagpili. Nang malaman ng mga ninuno ni Gui Xian mula kina Chen Lei at Kung Zuan na nakapasa ang dalawa sa pagpili ng mga fairy seedlings at naging fairy seedlings, nanliit ang kanilang mga mata na may ngiti, at tuwang-tuwa sila. Parehong mga anak ni Gui Xian sina Chen Lei at Kung Zuan. Ang ninuno na si Gui Xian ay tumanggo ng madalas, "Okay, bata, magaling kayong lahat." Pagkatapos nito, umalis ang mga ninuno ni Chen Lei, Kung Zuan,
at Guixian sa Xuanming Academy upang hanapin ang mga magulang ni Chen Lei, na kababatang kapatid na babae, Lei Yu, Nia Chenran, Bai Manman at iba pa. Nang marinig ng mga magulang ni Chen Lei na pumasa si Chen Lei sa pagsusulit sa Xuanming Academy, natural na tuwang-tuwa sila, at lahat ay nag-usap at lumabas upang magdiwang. Matapos magawa ang desisyon, lumabas si Chen Lei at higit sa 10 tao sa inn at dumating sa pinakasikat na restaurant sa kabisera ng Fengjing. Ang Jushan Restaurant ay itinuturing na pinakasikat na restaurant sa kabisera ng Fengjing. Ang mga signature dish dito ay sikat sa buong mundo at napakapopular. Gayunpaman, ang mga presyo dito ay ganap na hindi kayang bayaran para sa mga ordinaryong martial artist. Ang pinakamababang piging ay maaaring nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Ang 10,000 mas mababang Gradong Yuan Jingshi na ito ay makakain lamang. Para sa ilang mga martial artist, ito ay talagang isang luho at isang basura. Gayunpaman, para sa isang malakas na tao sa antas ng ninuno ng Guixian sa madaling salita, ito ay hindi hihigit sa isang desente at katangiang restaurant. Sa piging na ito, malinaw na sinabi ng ninunong Guixian na inimbitahan niya sina Chen Lei at Kung Zuan na huwag makipagtalo sa ninunong Guixian. Hindi nagtagal, lahat ay dumating sa masasarap na gusali ng pagkain, at sa loob ng 1 kilometro mula sa masasarap na gusali ng pagkain, naamoy nila ang halimuyak ng iba't ibang masasarap na pagkain. Ang halimuyak na ito lang ay naglalaway na ang mga tao. Medyo late lang dumating si Chen Lei at ang iba pa kaya walang private room, sa labas na lang sila makakain. Sa kabutihang palad, ang panlabas na lobby ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang daan-daang tao na kumakain ng sabay-sabay. Bukod dito, ang bawat talahanayan ay may ilang mga simpleng partisyon, na maaari pa ring mapanatili ang privacy, ngunit ang kapaligiran ay wala sa isang pribadong silid. Mabuti. Hindi rin ito alternatibo, na naging dahilan ng pagkahuli ni Chen Lei at ng iba pa. Tungkol sa kapaligiran ng kainan, si Chen Lei at ang iba pa ay hindi mapili. Ang araw na ito ay pangunahing para sa pagdiriwang. Hanggat lahat ay nagtitipon, wala itong epekto kahit saan. Si Chen Lei at ang iba ay mabilis na umupo sa kanilang mga upuan, at ang ninuno na si Guixian ay nag-recruit ng isang lalaki, at agad na nag-order ng isang malaking mesa ng mga pinggan, na ang bawat isa ay napakahalaga at ang mga sangkap na ginamit ay napakahusay. Ang mga ninuno ng Guixian ay hindi maramo. Ang pagkain lang na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 spars. Ang mga gastos ay astronomical, at ang mga pagkain ay natatangi. Hindi nagtagal, ang mga plato ng mga katanji tanging pinggan ay dinala sa mesa, ang halimuyak ay sagana, at ang hitsura ay napakaganda, tulad ng isang gawa ng sining. Kasabay nito, ang mga masasarap na alak na inihain ay pawang mga lumang alak na libu-libong taong gulang. Ang syrup ay mala-amber, mayaman at mabango. Halika, ay toast natin sina Chen Lei at Shener para makapasa sa Xuanming assessment. Itinaas ng ama ni Chen Lei ang kanyang baso at napakasaya ngayon. Pagkatapos ng lahat, pumasa si Chen Lei sa pagsubok ng Profound League. Ito ay isang pangunahing kaganapan, kahit na mas bihira kaysa sa pagpasok sa Divine Lands. Hindi alam ng mga magulang ni Chen Lei ang tungkol sa pagpili ng mga walang kamatayang sidlang, ang alam lang nila na kailangang pumasa si Chen Lei sa espesyal na pagsusulit sa Xuanming, at pagkatapos na makapasa sa pagsusulit, makakakuha siya ng malaking benepisyo. Gawin. Itinaas ng lahat ang kanilang baso at tuwang-tuwa, napakasigla ng kapaligiran. Sina Xiongda, Shi-er, Wu San, at Zubame ay lahat ay nagbagong anyo upang lumahok sa pulong na ito. Si Xiongda, ilang tao, ay hindi pa nakakita ng ganoong kasarap na pagkain. Matapos may hain ng pagkain, nagliwanag ang kanilang mga mata, handa na silang kumilos, at hindi nila ito mapigilan. Pumunta ka, nakita ng ninuno na si Guixian ang hitsura ni Xiongda, at pagkatapos uminom ng isang baso ng alak, inihayag niya na makakain na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, inilipat ni Xiongda at ng ilang tao ang kanilang mga chopstick na parang lumilipad, naging anino, at dumiretso sa masasarap na pagkain sa mesa. Ang iba ay hindi rin magalang, ang kanilang mga chopstick ay lumilipad, at ang kapaligiran ay napakasigla. Tiningnan ni Chen Lei ang kanyang masaya at nakangiting pamilya at mga kaibigan, at ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan.
Bihira siyang makaranas ng mga masasayang sandali tulad ngayon. Little girl, she looks very good. Halika at makipag-inuman sa kanyang tiyuhin. Sa sandaling ito, biglang, isang walang kwentang boses ang tumunog, at pagkatapos ay lumitaw ang isang figure sa tabi ni Chenlei at ng iba pa, direktang humila patungo sa nakababatang kapatid ni Chenlei na si Chen Chenner. Si Chen Qiaer, ngayon ay mga 14 o 15 taong gulang, ang pinakabata sa lahat ng babae. Sa makatuwid, siya rin ang pinakapuro, at siya ay napakaganda. Kaya lang, ang lakas ni Chen Yiner ay mas malala kaysa Baimanman, ni Chenran, Kung Zuan, Lei Yu at iba pa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang braso ni Chen Yiner, na hawak ng lalaking ito, ay pilit na hinayla patungo sa kanyang braso. Kabanata 548. Napasigaw si Chen Chenner, at talagang hinayla ng figurang ito mula sa upuan, at hinampas sa kanyang mga braso. Lahat ng naruroon dito ay hindi inaasahan ang biglaang pagbabagong ito. Si Chenlei ang pinakamabilis na nag-react, isang layer ng masamang aura ang biglang lumitaw sa kanyang katawan, at ang temperatura sa paligid ay agad na bumaba ng higit sa 10 degree, na nagpapanginig sa mga tao nang hindi sinasadya. Naghahanap ng kamatayan, si Chenlei ay nagbigay ng mahinang boses, at isang malamig na liwanag ang dumiretso sa braso na humawak kay Chen Chenner, ngunit direktang itinapon ni Chenlei ang mga chopstick mula sa kanyang kamay. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ngumisi ang figurang ito at casual na iwinagayway ang kanyang palad para salubungin ang malalakas na chopstick na kawayan na ito. Hoy! Kaya lang, ang bilis ng mga chopstick ng kawayan na ito ay higit pa sa inaasahan ng figure. Pinutol niya ang hangin gamit ang palad, at itong kawayan na chopstick ay diretsyong dumaan sa blockade ng kanyang palad at tumama ng malakas sa kanyang palad. Sa itaas ng braso. Isang sigaw ang lumabas sa bibig ng figure, at ang mga chopstick ng kawayan ay naglalaman ng nakakatakot na kapangyarihan, na agad na nakabasag ng kanyang mga buto ng braso. Hinawakan ng figure ang kamay ni Chen Chenner at agad na binitawan, pagkatapos ay tumingin kay Chenlei na may matalim na ekspresyon. Sino ka, napakatapang, maglakas loob na gawin ang gayong mabigat na pagbubuhat sa binatang ito. Tinitigan ng figurang ito si Chenlei ng masama, pinatay ang lihim na tela sa kanyang mukha. Sa oras na ito, si Chenlei ay may parehong hamog na nagyelo sa kanyang mukha. Ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid na babae ang kabaligtaran na kaliskis sa kanyang puso. Walang makakahawak nito. Ang binata na may masamang tingin sa mukha ay talagang naglakas loob na humarap sa kanya. Ang batang babae ay hindi magalang, dumating man ang hari ng langit ay nahihirapan siyang pakalmihin ang galit sa kanyang puso. Sa oras na ito, talagang naglakas loob ang binata na banta siya, hindi na nakatiis si Chenlei. Itinaas ni Chenlei ang palad at hinaplos ang mukha ng binata. Biglang napuno ng ngipin ang bibig ng binata, at diretsyong kinuha si Chenlei. Kasabay nito ang pagbuga niya ng dugo. Maglakas loob kang gumawa ng isang bagay sa kanyang kamahalan. Nang makitang tinanggal ang palad ni Chenlei, hindi siya nagpakita ng awa. Isa-isang nagulat at nagalit ang mga guard sa gilid. Ang mga gwardya na ito, bawat isa sa kanila ay may lakas ng ika-5 antas o mas mataas sa antas ng Wuzun, at sila ay tiyak na isang malakas na puwersa na halos hindi maaaring baliwalain. Gayunpaman, walang pakialam si Chenlei sa mga banta ng mga gwardya na ito. Hindi siya tumitingin kahit kanino sa kanyang mga mata. Sa halip ay tumingin siya sa binata na nakaputi na hinayla niya sa lupa. Sa sandaling ito, namamaga ang mukha ng binata na nakaputing damit hanggang sa antas ng ulo ng baboy. Gayunpaman, hindi rin mahina ang binata na nakaputing damit. Agad siyang bumangon sa lupa at agad na inilagay ang tableta sa kanyang bibig. Ang mukha na namamaga na parang ulo ng baboy ay agad na nakabawi sa bilis na makikita ng mata, at maging ang mga nalaglag ng ngipin ay tumubo, na nagpapakita kung gaano kaganda ang tableta na ito. Anak, ang lakas ng loob mong maging walang pakundangan sa akin. Ako, si Liu Ming, dapat ang pumatay sa iyo. Ang binatilyong ito na nakaputi ay may malamig na boses, at ang kanyang tingin kay Chenlei ay puno ng walang katapusang layunin ng pagpatay. Maingay, malamig na sumungot si Chenlei at itinaas ang kanyang kamay para iguhit muli ang binata na nagngangalang Liu Ming.
Matapang, maglakas loob na kumilos laban sa kanyang kamahalan at hanapin ang kamatayan. Sa oras na ito, ang iba pang mga gwardya ay isa-isang naglaslas, na hamarang kay Chenlei at hinayla ang palad ni Liu Ming. Bilang bantay ng kanyang kamahalan, ang kanyang kamahalan ay sinampal sa bibig. Nanghihina na ito sa mga gwardya. Ayon sa mga batas ng Xuanming Temple, isa na itong hatol na kamatayan. Kung magtagumpay si Chenlei sa harap nila, bantay sila, nagpupunas lang ng sariling leeg. Ilang mga gwardya ng Wuzun sa itaas ng ikalimang palapag, na nakadikit ang kanilang mga kutsilyo, ang nagsiwalat ng pinakamataas na nakamamatay na aura, at nilaslas. Gayunpaman, ang ikinagulat ng mga gwardya na ito ay ang mahabang patalim na kanilang pinutol ay tila napakabigat na hindi na ito maputol. Pop! Isa na namang matalim na sampal iyon, malinaw na umalangaw sa pandinig ng lahat. Ang binata na nakaputi nakakalunok lang ng tableta para maibalik ang itsura ay muling nilamon ni Chenlei sabay sampal sa mukha. Halos mabaliw ang nakaputing damit na binata. Halatang sinubukan niyang iwasan ito, ngunit kung tutusin, walang paraan upang maiwasan ang sampal na ito, na naging dahilan upang hindi siya makayanan. Ilang digit, exhale, exhale. Panipi. Nang mangyari ang ganoong malaking kaganapan, agad na lumapit ang mga may-ari ng Jushan Restaurant, nakangiti at pait na kinukumbinsi ang isa't isa. Ano ang nararapat mong kausapin kay Lao Su? Hindi nakinig ang binata na nakaputi, at sinampal ang mukha sa amo ng restaurant. Biglang may lumabas na malaking fingerprint sa boss ng restaurant. Malinaw itong makikilala. Natigilan ang may-ari ng Jushan Lo. Hindi niya akalain na ang lalaking nakaputing damit na ito ay sobrang dominante at hindi makatwiran. Malamig na ngumuso ang Jushan restaurant owner at pumalakpak ng mga kamay. Isang dosenang martial bodyguard ang lumabas at nakita ang palm print sa mukha ng may-ari ng Jushan restaurant. Sumugod sila sa galit at sumigaw, "Boss, sinong apo ang gumawa nito? Ipakita mo sa amin. Kung hindi mo matalo ang kalokohan ng apo na ito, hindi kami ituturing na magbibigay sa iyo ng swerte." Panipi. Ang binata na nakaputi ay naging itim nang marinig niya ang mga salita ng mga gwardya na ito. Ang kanyang noo ay asul, at tiningnan niya ang mga gwardya na ito na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. "Patayin mo akong lahat." Malamig na ngumuso ang binata na nakaputi at agad na nag-utos. Ilang gwardya sa ilalim ng utos ng binata na nakaputing damit ay agad na sumugod patungo sa may-ari ng restaurant at ilang gwardya, at ilang iba pa ay agad na sumugod kay Chenlei at sa iba pa. Dangkang-kang, biglang sumabog ang hangin kasabay ng pagputok ng kapangyarihan, at ang mga gwardya sa ilalim ng puting damit na kabataan ay lumipad ng paibaba. Ang mga talam sa kanilang mga kamay ay nahulog ng magkakasama, at silang lahat ay nahulog sa paanan ng lalaking nakasuot ng puti, kabataan. Sino ka para maglakas loob na maging mayabang? Hindi ibang tao ang bumaril, ang ninuno na si Gui Xian. Ito ang Feng Jing, ang kabisera ng mga Diyos. Bagamat maraming dandies, mayayamang ikalawang henerasyon, at pangalawang henerasyong mga ninuno, alam ng mga taong ito ang ilan sa pag-unlad at pagbaba at ang pinakadulo, at hindi na magpapakita hanggang sa kasalukuyan. At itong puting kamiseta ang binata ay halatang masyadong mayabang, kaya't ang mga ninuno ni Gui Xian na noon pa man ay mabait, ay nagalit at agad na natuto ng kanyang aral. Ang mga ninuno ng Gui Xian, bilang mga martial arts class masters, natural na madaling makitungo sa mga martial arts class masters na ito. Ang kabataang nakasuot ng puti ay tumingin sa ninuno ng Gui Xian at nakita na siya ay isang sage class powerhouse. Ngumisi siya, ngunit hindi niya sinasadyang matakot. "Old stuff, who is my son, you are not qualified to know. Kung kilala mo, ingatan mo lang ang nostalgia mo, baka hindi ka makakain ng anak ko." Ang mga salita ng binata na nakaputing damit ay tunay na nakakapangilabot. Walang nang ahas na magsalita ng ganito sa harap ng ninuno ng Gui Xian. Medyo nagalit din ang ninuno ni Gui Xian, at galit na sinabi, "Munting sanggol, napakawalang galang mo. Parang hindi mo talaga kilala ang langit at lupa. Kung magpapatuloy ito, sooner or later, maghahirap ka. Ngayon, tuturuan ka ng matanda ng leksyon." Panipi. Pagtuturo sa kanyang kamahalan sa ngalan ng iyong mga nakatatanda, karapat-dapat ka ba rito? Isang malamig na boses ang biglang narinig mula sa labas. Kabanata 549.
Pumasok mula sa labas ang isang matandang lalaki na madilim ang mukha. Ang momentum ay malupit at napakalakas. Isa ring martial arts expert ang matandang ito. Tinitigan ng matandang lalaki si Chen Lei gamit ang electric eyes, biglang iniunat ang kanyang kamay, at sinampal si Chen Lei na parang kidlat, tila sinusubukang maging magalang sa binata na nakaputing damit kanina lang. Ang ninunong Guesian sa gilid ay bumaril, pinigilan ang palad, at nabangga ang matanda sa ere. Sa pagitan ng matandang ninuno na si Guesian at ng matandang ito, tila may napakalaking bagyo na humahampas sa pagitan nila, ngunit hindi sila makatakas sa kanilang dalawa. Ang ninuno ni Guesian at ang matandang ito ay parehong mga kapangyarihan sa antas ng sage. Kung talagang gagawin nila ang kanilang makakaya upang lumipat, pagkatapos ay sisirain nila ang masasarap na gusali ng pagkain sa lupa sa isang iglap. Tungkol sa maraming bisitang naruroon, bukod sa ilang magagaling na martial artist, nangangamba ako na wala sa kanila ang makaliligtas. Ang nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihang ito, ni Ninunong Guesian o iba pang matatandang lalaki ay hindi gustong makita ito. Sa makatuwid, sa labanan sa pagitan ng 2 taong ito, hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas, at ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ay mahigpit na kinokontrol sa loob ng isang paa ng kanilang tagiliran, upang hindi kumalat sa ibang mga tao. Ang ganitong uri ng kontrol ay napakadaling makamit ng mga eksperto sa antas ng Wusheng. At sa pagkakataong ito, pantay na nahati ang ninuno ni Guesian at ang matandang ito sa labanang ito. Sa oras na ito, ang isa pang martial saint level na malakas na lalaki ay lumabas mula sa likod ng Jushan Building, tumingin sa martial saint level na matandang lalaki, at sinabi sa malalim na boses, "Itong kaibigan, ito ay dapat na mayroon." Ang restaurant na ito ay isang lugar kung saan hindi ka maaaring tumakbo ng ligaw. Pinakamabuting huwag pukawin ang pasensya ng restaurant. Panipi. Nakita ng matandang martial saint level na ito na mayroon na ngayong 2 martial sage level powerhouses. Siguradong wala siyang makukuhang benepisyo. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay matigas pa rin, siya ay nanunuya ng 2 beses, at sinabi, "Bueno, ngayon itong Liangzi ay itinuturing na tapos na. Ang aking Xuanming Temple ay hindi kailanman nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Maghintay, at makakakuha ako ng mga reward sa Xuanming Temple sa hinaharap." Panipi. Pagkatapos magsalita, ang matandang nasa antas ng Wusheng na ito ay iwinagayway ang kanyang manggas at umalis kasama ang kabataang nakasuot ng puti at 100 mga gwardya sa antas ng Wuzhen, ngunit bago umalis, hindi inilihim ng binata ang kanyang pagkamuhi kay Chen Lei, ang mga hubad na mata ay dumaan sa karamihan, na nagpapakita ng masamang ngiti. Pinigilan ni Chen Lei Cheng ang kanyang galit at wala nang nagawa pa. Ang kalaban ay may proteksyon ng isang Wusheng level powerhouse. Ngayon ay hindi niya kayang harapin ang isang Wusheng level powerhouse. Pansamantala lang niyang mapipigil ang hiningang ito. Gayunpaman, itong kabataang nakaputing damit, siya ay kasama sa listahan ng pagpatay. Mula sa titig ng binata na nakaputing damit bago siya umalis, nakita na niya na hindi tinalikuran ng taong ito ang plano niyang bugbugin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Para sa gayong tao, hindi kailanman magpapakita ng awa si Chen Lei. Guesian ancestor, sorry talaga. Nangyayari ito, hindi ko tinanggap ng maayos ang restaurant. Agad akong nag-ayos ng mag-ayos ng wine at food table. Ito ay isang paghingi ng tawad sa iyo. Ang martial sage na lumitaw sa Jushan Building, ay tumawa sa oras na ito, at sinabi sa ninuno na si Guesian. Ngumiti ang matandang ninuno na si Guesian at nagsabi, "Kapatid na Shirong, kung sasabihin mo, hindi ako magalang. I also happen to introduce some young talents to you, para mas makilala nyo ang isa't isa." Panipi. Tumango si Zhou Shirong at nagsabi, "Okay, pinakagusto ko ang pakikitungo sa mga kabataan. Halika, halika, ngayon dapat kong inumin ang pinakamasarap na alak na itinatangi ko sa libu-libong taon, at malasing." Sinabi ng ninuno ni Guesian, "Ito ang sinabi mo." Pagkatapos nito, pumunta sa pribadong silid kasama si Zhou Shirong. Bagamat sinasabing puno ang Jushan Building, para kay Zhou Shirong, na siyang may-ari ng Jushan Building, natural na may puwang para mag-entertain ng mga bisita. Hindi nagtagal, sinundan ni Guesian ancestor Chen Lei at iba pa si Zhou Shirong sa isang silid na may napakarangyang cultivation.
Ang sahig ng kwartong ito ay natatakpan ng isang snow white carpet na gawa sa mga kakaibang balat ng hayop. Mayroon itong function na automatikong paglilinis, at walang alikabok dito. Sa mga dingding, may malalaking bola na nababalutan ng malambot na liwanag, at ang bubong ay nilagyan pa ng mga beam at mga pintura. Ang bihirang jade crystal chandelier ay naglalabas ng maningning na liwanag. Sa sulok, sa incenso burner, ang maputlang puting insenso na ambon ay kumulot, na pinupuno ang buong silid ng malambot na nakakapreskong aroma. Hindi nagtagal, ang mesa ay napuno ng hindi mabilang na mga pinggan, bawat isa ay mabango at puno ng amoy, na nakakataba. Matapos makaupo ang mga panauhin at host, pagkatapos ng 3 ikot ng alak at 5 lasa ng pagkain, ang ninunong Guesian ay nagtanong, "Kapatid na Shirong, saan nanggaling ang kabataang nakasuot ng puti at ang matanda?" Hindi pangkaraniwang estilo para madali mo itong maiimbak. Panipi. Uminom si Zhou Shirong ng isang baso ng alak, bumantong hininga, at sinabing, "Matandang ninuno Guesian, galit daw ang bagay na ito. Ang kabataang ito na nakaputing damit at ang iba ay hindi mula sa aking kontinente ng Xuanyuan, ngunit mula sa ibang tao." Kontinente. Panipi. Matapos marinig ito, sinabi ng ninuno na si Guesian, "Isa pang kontinente, kontinente ba ito ng Xuanming?" Tumango si Zhou Shirong at nagsabi, "Oo, ito ang Xuanming continent." Pagkatapos noon, muling sinabi ni Zhou Shirong, "Sa pagkakataong ito, mayroong ilang nangungunang puwersa sa Profound Ming Continent, Profound Spirit Continent, Profound Beast Continent, Profound Wild Continent, at Profound Sky Continent." Sa hindi malamang dahilan, pumunta silang lahat kay Feng. Sa Beijing, ang mga kabataang nakasuot ng puti at iba pa ay kagagaling lang sa Xuanming Temple sa Xuanming Continent. Panipi. Tumango si Guesian ancestor at sinabing, hindi nakakagulat na hindi kinukuha ng mga taong ito ang mga alituntunin ng Profound League sa kanilang mga mata. Masyado silang mapangahas. Lumalabas na hindi sila mula sa Profound Origin Continent. No wonder. Panipi. Tumango din si Zhou Shirong, at nagsabi, "Oo, itong Xuanming Temple, narinig ko pa rin, ito ang pinakamakapangyarihang puwersa sa kontinente ng Xuanming, at may ganap na kontrol sa kontinente ng Xuanming." Masasabing, Xuanming, ang mainland ay kabilang sa Xuanming Temple na ito. Panipi. Tumango ang ninuno ni Guesian, at may alam din siya tungkol sa Xuanming Temple na ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zhou Shirong o ng ninuno ng Guesian na ang taong higit na nakakaalam tungkol sa Xuanming Temple ay si Chen Lei. Noong mga araw na iyon, naglakbay si Chen Lei sa kontinente ng Xuanming, at nakipag-usap sa Xuanming Temple, at nakapatay ng higit sa isang Woody level master sa Xuanming Temple. Alam na alam niya ang kapangyarihang ito. Ang Xuanming Temple ay talagang isang higanteng maihahambing sa Xuanming, at mas malakas pa kaysa Xuanming. Napakahina ng kontrol ni Xuanming sa kontinente ng Xuanyuan. Isang alyansa lang. Walang ganap na kontrol sa mga banal na lugar, banal na dinastiya, walang kamatayang pamilya at iba pa. Susunod, ang layunin ni Xuanming ay pag-isahin ang iba't ibang mga banal na lugar, mga banal na dinastiya, mga maharlikang pamilya, at iba pa, upang labanan ang mga dayuhang lahi. Bagamat mayroon silang malakas na lakas, imposibleng masabi ang isang bagay sa kontinente ng Xuanyuan. Iba ang Xuanming Temple. Ang Xuanming Temple ay masasabing nag-iisang overlord sa Xuanming Continent. Ang bawat sekta at kapangyarihan ay kailangang sumailalim sa pamumuno ng Xuanming Temple upang mabuhay. Ang Xuanming Temple ay nasa kontinente ng Xuanyuan, at walang puwersa ang makakayanan sa pangangibabaw nito. Ang templong ito ay ang tunay na pinuno at controller ng Xuanming Continent. Kabanata 550. Paano dumating ang napakaraming puwersa mula sa iba't ibang kontinente sa aking Xuanyuan Continent? Medyo nalilito ang ninuno na si Guesian, kinakausap ang sarili, at hindi inaasahan na makakakuha ng sagot mula kay Zhou Shirong, dahil hinding-hindi maiintindihan ni Zhou Shirong ang ganitong bagay. Oo nga, umiling din si Zhou Shirong at sinabing, "Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit tiyak na malaking kaganapan ito. Ang Fengjing God na ito ay magugulo sandali." Tumango ang ninunong Guesian at nagsabi, "Oo, sa magulong taglagas, magkakaroon ng mga demonyo at masasamang espiritu. Nararamdaman ko na ang krisis ngayon.
Kapag naabot mo ang Martial Saint Realm, mararamdaman mo ito sa dilim. Minsan, ang ninuno ni Guesian ay nagsasanay sa konsentrasyon sa paglilinang, at paminsan-minsan ay nakikita ang dagat ng dugo, at daan-daang milyong mga bangkay, ngunit kapag siya ay nagising mula sa konsentrasyon, hindi niya maintindihan ang pagiging misteryoso at mahiwagang pakiramdam. Dahil dito, nakaramdam ng krisis ang mga ninuno ni Guesian. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit malinaw naman, ito ay tiyak na hindi isang magandang bagay. Tumango si Zhou Shirong, minsan nakatikim siya ng kaunting dugo, ngunit hindi niya alam kung ano ang ipinapahiwatig nito. Sa ngayon, ang Fengjing God Capital, na noon pa man ay mapayapa at mapayapa, ay nagdala ng hindi mabilang na malalakas na puwersa ng sunod-sunod, na nagpapagulo sa Fengjing God Capital. Hindi ko talaga alam kung anong kapahamakan ang mangyayari sa huli. Pagkatapos pag-usapan ng ilang bagay tungkol sa Xuanming Temple, sinabi ni Zhou Shirong kay Chen Lei at sa iba pa, Chen Lei, kailangan mong mag-ingat sa panahong ito. Mga tao sa Xuanming Temple, ako lang ang mayabang, mayabang at mayabang. Pagkatapos magdusa ng gayong pagkawala, tiyak na maghihiganti ka. Kailangan mong maging maingat tungkol sa Xuanming Temple. Panipi. Tumango si Chen Lei, malalim na tinanggap ang payo ni Zhou Shirong batay sa kanyang kaalaman tungkol sa Xuanming Temple. Kung maranasan niya ang ganoong pagkawala, hindi na niya kailangang magtanong, tiyak na maghihiganti siya ng 100%. Gayunpaman, hindi rin natakot si Chen Lei. Pagkatapos ng lahat, ito ang kontinente ng Xuanyuan, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Xuanlig, at hinding-hindi matitiis ang Xuanming Temple. Pagkatapos ng hapunan, umalis si Chen Lei at ang iba pa. Sa isang masayang party, ang pagharap sa insidente sa Xuanming Temple ay nagdulot ng kawalan ng interes ng lahat. Sa oras na ito, nawala ang sigla ni Chen Lei at ng iba pa na ipagpatuloy ang pamimili, at bumalik silang lahat sa inn. Sa sandaling bumalik si Chen Lei at ang iba pa sa inn, may kumatok sa pintuan ng courtyard. Ang inn kung saan nakatira si Chen Lei at ang iba pa ay isang independent courtyard. Bagamat mas mahal, ang page na ito ay mas mahusay kaysa sa kaganhawahan, privacy, at ginhawa. Nang marinig na may kumakatok sa pinto, nagmadaling lumapit si Xiong Dalian at binuksan ang pinto. Narito si Chen Lei, halika at kunin ang orakulo. Isang lalaking nakasuot ng itim na roba at mukhang isang banal na patpat, tumayo ng tuwid, nakatingin kay Chen Lei at sa iba pa na may masamang ekspresyon. Mababa ang tingin niya kay Chen Lei at sa iba pa, at hindi tinatrato si Chen Lei at ang iba pa bilang pantay-pantay. Ano pang hinihintay mo? Huwag kang lumuhad para batiin ang orakulo. Ang maladyos na lalaking ito, nang makitang si Chen Lei at ang iba pa ay hindi humihikayat sa kanya, ay hindi napigil ang sumigaw muli at humimok ng walang pasensya. Anong ginagawa mo dito? Nairita agad si Xiongda sa inasta ng maladyos na lalaking ito, hindi niya napigil ang mapasigaw. Matapang, maglakas loob na maging bastos sa bathala, palad ng iyong kamay. Ang lalaking may hitsura ng isang stick, na may malamig na mukha, iwinagayway ang kanyang sampal, at hinayla ito patungo sa dumi ng oso. Ang divine stick na ito, cultivation base, ay nasa ikapitong palapag ng antas ng Wazan. Sa ganoong lakas, siya ay itinuring na isang first-class master sa Xuanyuan continent. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang sugo. Higit pa rito, kahit na ito ay isang mensahero lamang, ang banal na pamalo na ito ay may napakatigas na kilos. Hindi lang mayabang at masungit ang ugali nito, hindi rin siya umimik kaya itinaas niya ang kamay at hinayla ito patungo sa oso. Paano ito matitiis ni Xiongda? Kumaway ang mga kuko ng oso at hamampas sa palad ng maze. Ang paa ng oso ay bumangga sa palad, at isang napakalakas na alon ay biglang lumitaw. Agad na kumalat ang nakakatakot na hininga. Sa itaas ng malalaking buto ng oso, may tunog ng bitek ng buto. Ang Divine Emissary, gayunpaman, ay nanatiling hindi kumikibo, nakatayo, nakatingin kay Xiongda ng may panunuya. Ang maliit na demonyong oso ay nang ahas na maging mapangahas sa harap ng embahador, napakatapang, at pinutol ng embahador ang iyong paa ng oso at pinakuluan ng alak. Nakangiting sabi ng stick, umuungol. Ang oso ay umungal ng malakas. Walang nang ahas na basta-basta na lang.
Sa malakas na dilaw na ilaw sa kanyang katawan, muli na naman siyang susugod patungo sa stick. At ang banal na sagong ito ay nagpalabas ng sinag ng hubad na hangarin sa pagpatay at hindi ito inilihim. Malinaw, kung maglakas loob si Xiongda na gawin itong muli, tiyak na hindi magiging magalang ang banal na sagong ito. Hinawakan ni Chen Lei si Xiongda nang hindi pinayagang umakyat si Xiongda at mamatay. Ang Divine Envoy na ito ay 40 o 50 taong gulang, at si Xiongda ay hindi nangangahulugang nasa hustong gulang ayon sa edad ng Earthbear Demon Clan. Kahit na si Xiongda ay may talento, mahirap tumawid sa isang mahusay na kaharian at matalo sa Divine Envoy na ito. Sino ka, kanino mo ipinadala ang orakulos sa pangalan? Tanong ni Chen Lei sa banal na sagong ito sa malalim na boses. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang pangalan ng banal na sagong ito. Kailangan mo lang malaman na ang banal na sagong ito ay kumakatawan sa templo ng Xuanming. Ang propesya na ito ay ang kahulugan ng kanyang maharlikang pitong. Ito ay sapat na, hindi masaya. Lumuhad para tanggapin ang orakulo. Panipi. Ang Divine Envoy ay hindi tumingin kay Chen Lei, at naiinip na sinabi. Ano ang iyong Highness 7, ginagamit mo talaga ang lugar na ito bilang Xuanming Continent, magagawa mo ba ang lahat ng gusto mo? Ngumisi si Chen Lei, nakatingin sa banal na sugo, napakalamig. Matapang, maglakas loob na insultuhan ang iyong kamahalan, at hanapin ang kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Chen Lei, nanlamig ang banal na sugo, naglabas ng mabangis na hininga, direktang itinaas ang kanyang kamay, at tinapik ang ulo ni Chen Lei. Iyon ay medyo bastos at labis. Gusto niyang supilan si Chen Lei, hayaan mo siyang sumuko. Tumangging sumuko si Chen Lei at itinaas ang kanyang kamao para salubungin siya. Mayroong isang kalawakan na nakagapos sa itaas ng kanyang kamao, na may 7 malalaking bituin na umiikot, na naglalabas ng nakakatakot na alon ng kakilakilabot. Ang ginamit niya ay ang Xuanwu Beidou Fist, na matigas ang ulo at direktang nakaharap sa palad ng Divine Envoy, hindi pinapansin ang malaking agwat sa pagitan ng dalawa. Naghahanap ng kamatayan, pinalamig ang kanyang mga mata, at ang kanyang palad ay nagdagdag ng isa pang puwersa. Biglang, isang malaking itim na palad, na naglalabas ng 1,000 taon ng nagyayalong lamig, ay sinampal ng malakas ang kamao ni Chen Lei. Pinunasan ni Chen Lei gamit ang isang palad. Boom! Sa isang malakas na putok, ang kamao ni Chen Lei at ang palad ng banal na sugo ay nagbanggaan sa isa't isa, at isang malakas na pagsabog na halos tumusok sa eardrum ng isa ay tumunog, at isang bagzo ng hangin ang umihip mula sa manipis na hangin sa looban. Marahas na yumanig ang pahina. Sa isang mahinang beep, ang mga pahinang ito ay lumiwanag ng sunod-sunod, na nagbabantay sa buong pahina. Kung hindi, ang labanan lamang na ito ay maaaring sirain ang buong patio. Mapalad din na ang courtyard na pinili ni Chen Lei at ng iba pa ay ang nangungunang in sa Fengjing. Ang patio ay nilagyan ng isang linya ng depensa, at ang depensa ay napakalakas. Talagang sulit ang malaking halaga ng Yuanjing na binayaran ni Chen Lei at ng iba pa, bato.